Sa ibang paksa sa balita, nahuli na ang isang suspect sa magkasunod na pagsabog sa Puerto Princesa at El Nido sa Palawan noong Huwebes Santo. Ang nakikitang motibo ng mga otoridad, politika. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Alas 5:20 ng hapon noong Huwebes Santo nang gulantangin ng pagsabog ang beach resort na ito sa El Nido, Palawan. Sugatan ng tauhan ng beach resort na magtatapon daw sana ng basura sa basurahan kung saan itinago ang bomba. Ilang minuto lang ang lumipas, may pagsabog din sa isang bus terminal sa Puerto Princesa na ikinasugat ng dalawa. Pero pagtitiyak ng Provincial Police, hindi raw terorismo ang motibo sa mga pagsabog. Si Puerto Princesa Mayor Edward Hagedorn naman, politika ang teorya sa motibo. Mga scare tactics lang. Nagsimula po yung mga pagsabog na yan, lumabas na yung warrant sa former governor, Joel Reyes. Sinisika pa ng GMA News na kunin ang panig ni dating Gobernador Joel Reyes na tinutugis matapos masangkot sa pagpatay sa mamamahayag na si Jerry Ortega. Pero ang kaalyado ni Reyes na kasalukuyang gobernador ng Palawan may panawagan. I think we should watch our words when it comes to that. We have to wait until the actual investigation is finished. Bineberipika naman ngayon kung totoong empleyado ng misis ni Reyes ang nahuling suspect kahapon sa pagsabog. Kinilala siyang si Hia Hassan, ang nagpadala raw ng mga panakot na text message sa mga may-ari ng bus terminal, kabilang na ang pinasabugan sa Puerto Princesa. Inimbestigahan din na menor de edad na anak niya na may-ari ng SIM card, pero dahil menor de edad, pinakawalan ito. Na-inquest na kanina si Hassan sa reklamong grave threats at frustrated homicide. Kahalintulad daw ng mga bombang ginamit sa Puerto Princesa at El Nido noong Huwebes. Ang bombang sumabog din noong 1 buwan sa pantalan ng mga bangkang patungong Puerto Princesa Underground River. Sherry Ann Torres sa Katutok, 24 Oras. Tapos na ang mahal na araw pero tuloy pa rin ang dating ng mga nagbabakasyon o bakasyonista sa lungsod ng Baguio. Tuloy din ang pagbabantay ng mga otoridad laban sa mga nambibiktima ng mga turista. Nakatutok live sa Baguio si Bernadette Reyes. Bernadette. Mike, kahit balik Maynila na ang karamihan, tuloy-tuloy pa rin na mahigpit ay pinapatupad ng seguridad dito sa Baguio City dahil dagsa pa rin ang mga turista dito. Naiiwan ng bus si Raquel Sales matapos niyang makaligtaan ng oras ng departure ng bus na sasakyan pa Maynila. Nalit kami. Dapat alas 9 po ang biyahe ko talaga ngayon para po makasakay ako papuntang Bicol. Isa lang si Raquel sa daan-daang chance passengers dito sa Baguio na nagbabaka sakaling makakabalik na Maynila ngayong araw. Simula kahapon hanggang mamayang hating gabi raw ang dagsa ng mga pasaherong balik Maynila. Pinipila po natin ang chance passenger. Ngayon po ang nangyayari, yung pong mga bus na paalis ng, kunyari, oras po natin is 11 o'clock. May bakante pong 10, dito po tayo kumukuha sa chance passenger. Pero maraming bakasyonista rin na ngayon palang nagdaratingan dito sa Baguio. Siyempre traffic, iniiwasan namin yon. Gabi nga kami nag-travel para malamig. Walang traffic. Uwian na sila. Mananatili raw ang tropa ng mga pulis sa mga pasyalan para maiwasan ang krimen. Sa pagitan ng April 1 hanggang April 8, 22 insidente ng theft at robbery at 2 kaso ng carnapping ang naiulat sa Baguio Police. Hindi naman kagad nawawala yung mga turista, no? Pero magpapa-extend dyan. So, tutuloy namin siguro hanggang Wednesday bago namin i-terminate yung aming security plan for the Lenten season. Siksikan pa rin sa mga pasyalan. Sinusulit daw kasi nila ang huling araw ng long weekend. Okay lang, sulit naman kasi nag-enjoy naman kaming lahat na nandito. Hindi na kami magpapahinga kasi na-miss namin ang isa't isa kasi magbabanding kami ng mga friends ko together. Kung gusto nyo ng bagong mapupuntahan sa inyong pag-akyat sa Baguio, pumunta dito sa Rose Capital of the Philippines sa Bahong La Trinidad, Benguet. Dito makikita ang hekta-hektaryang taniman ng mga rosas. Panahon ng tagsibol ng mga rosas sa pagitan ng Pebrero hanggang Abril, kaya naman magandang tanawin ng bubungad sa mga turista. Magaganda yung mga bulaklak dito, tsaka mga fresh. Pwede ko bang mamitas dyan ng mga bulaklak sa mga farm? Oo, pwede. Libre? Depende po kung yung mga may-ari. Mike, sakaling lumobo ang bilang ng mga pasahero, magdadagdag daw ng biyahe yung mga bus companies dito. Samantalang payo naman ng mga pulis doon sa mga babiyahe pa lang, papunta o pauwi galing dito sa Baguio, mas maganda raw kung madaling araw na bumiyahe para makaiwas sa matinding traffic. Mike? Bernadette, kamusta naman ang klima at panahon dyan sa Baguio? Mike, ngayong araw, maganda yung naging klima o panahon dito sa Baguio dahil naging maaraw. Pero noong mga nakalipas na araw, Mike, sa ating mga pagbabalita, naiulat natin na naging maulan yung lagay ng panahon dito sa Baguio. Kaya naman kung may balak pa rin magbakasyon dito sa Baguio, magdala ng mga payong at mga jacket, Mike. Ang pangunahing dahilan ng pag-akyat sa Baguio para umiwas sa init Mainit ba dyan o malamig?
Mike, alam mo, kahit na mainit at mataas yung sikat ng araw, malamig pa rin yung simoy ng hangin dito. Ngayon nga, kapag kagabi, umaabot pa hanggang 15 degrees Celsius yung temperatura dito. Kaya naman doon sa mga gusto na mapreskohan at mainit dyan sa Maynila, pwede pa rin pumunta dito sa Baguio City. Mike? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Susunod, 12 taong gulang sa Davao del Norte, ginahasa o mano ng sariling ama, nagdadalang tao ngayon. Isang Pilipina kabilang sa 7 nasawi sa pamamaril sa isang kolehiyo sa Amerika. Ang mister niya dito sa Pilipinas nagluluksa. Pagpapalitrato ng ilang lokal at naiwang turista sa isang cruise na ginamit sa sinakulo. Inuulan ngayon ng batikos. At sa lalawigan ng Pangasinan, butanding na napadpad sa dalampasigan, pinagkaguluhan. Tututukan natin yan at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.